Hello po sa ating mga 1AS4, 1AS5 at 1AS6 at saka po sa 1SEDSOC 3. So ito po ang ating midterm lecture 2. So advanced recording ulit. So just in case lang po na tayo ay maging busy this coming weeks. So ang laman po natin or ang laman nito ay lesson 7 ng inyong module. So pa-check na lang po doon sa ating LMS kung di nyo pa siya na-download. Okay, so ano po ang uh, internet or World Wide Web? So basically, ang pinaka-start niya ay uh, around after ng World War II, nag-start na po yan i-develop. Tapos ang nangyari po sa kanya, by 1958, dyan po siya na-launch as ARPANET or Advanced Research Project Agency Network. So ano ang relevance niya? So ang unang use ng internet ay in case na magkaroon po ng gera between the USA and USSR, yung Soviet Union, may way po ang Americans to be able to quickly respond if ever there will be a nuclear attack. Although hindi siya kasi nabanggit dito pero yun yung main cause niya. Tapos, ang nangyari po, so regardless kung may nangyari dyan, ang nangyari kasi, around late 1980s, na-dissolve po ang Soviet Union, merong technology ang United States na hindi nila alam kung saan gagamitin. Dyan po papasok si Tim Berners-Lee. So, anong relevance si Tim Berners-Lee? Siya yung naglagay ng kulay sa HTML or sa ginawa niyong HTML kasi at the time, ang itsura po ng internet or nung ARPANET pa siya ay kernel code lang. So ano yung kernel code? Yung pag nag-type kayo ng CMD sa inyong laptop, ganun lang yung kulay, ganun lang yung itsura niya, naka-black screen. So for them to be able to market it properly, si Tim Berners-Lee po ang gumawa ng HTTP at saka po ng HTML kasi need niya siya na tumanggap ng kulay. Which is why Tim Berners-Lee is known right now as the father of the World Wide Web at saka yung WWC or yung World Wide Web Consortium, siya ang parang pinaka-chairman kasi siya yung nag-develop ng scripting language. So, how does the internet actually work? So, basically meron tayong 8 steps dito, pero tatandaan lang po natin kapag tayo ay gustong mag-connect sa internet, all you need to do is just open a browser, tapos mag-type ng website na pupuntahan. Although ngayon kasi medyo complicated kasi dun sa inyong mga devices meron na tayong mga applications na pag pumunta ka doon as long as connected sa internet gumagana siya. Although yung pinaka basic steps niya or yung basic way ng pag-access ng internet is for you to open a web browser tapos mag-type ng kung anong website ang pupuntahan. So regardless kung ano yung nakalagay dyan. Kasi ang ending natin. Meron tayong mga kukunin or mga pupuntahan pa na ganyan, pero at the end of the day, all you need to do is just open a web browser. Ang condition niya is as long as meron kayong connectivity. Tapos, why is it counted na or why is it considered na ang growth ng internet is known as or ang growth ng internet ay exponential or siya yung parang biglang dami? Kasi it is an opportunity to connect the world and it did connect the world kasi. So nag-start ang internet, lang po, using yung HTTP or Hypertext Transfer Protocol na provided dun sa isang slide. Ang ginawa niya doon ay inallow niyang mag-connect ang two internet or two PC users to one another. Tapos nag-expand siya to the point na countries are now they are now connected in a sense na meron tayong connectivity na halimbawa if you have relatives abroad you can contact them easily as long as may internet connection. So ito po yung growth ng internet natin. So ano po siya? So ano po yung relevance ng submarine cable? So yan po yung nagko-connect between continents. So ang alam ko meron din tayong submarine cable connecting us to other continents kasi and to other countries as well kasi yan yung mga yan pa rin ang way para mag-connect tayo through other areas, although yung mga bagong technology ngayon
they are now using satellites to do so. Kaso syempre kung satellites nga, may instance na merong interference, kunwari merong bad weather, so minsan minsan hindi ganun kalakas yung connection ninyo. Although yung mga submarine cables naman or yung deep sea variants, may minsan po kapag siya ay nadadamage, nawawalan din naman tayo ng connection. Although madalang po itong nangyari. Parang huling nangyari ito around 2009 pa or 2008. Kasi ngayon, yung mga level ng undersea cables natin, sobrang lalaki na, hindi na siya basta-basta nadadamage. And the other term for World Wide Web is the internet. So anything na anything na magko-connect ka sa inyo sa any website is known as internet. Tapos notable names po ng mga social media sites or mga search engines ay Google, YouTube, Facebook, yung Baidu, IG. Although yung Yahoo ngayon kasi parang na ang Yahoo parang informational website na lang, parang magazine style na lang. Formerly known as Twitter, ayun parang X na lang yung name niya. Tapos yung vk.com, ito ang social media ng sa Russia. Tapos Wikipedia, Amazon, and other websites as well. So we have internet applications or yung mga pwede ninyong i-open para automatic connected sa internet. So ito po yung mga pwede nyong gawin. So again, I am insinuating na kapag po ito ay nakita ninyo sa inyong exercise or sa inyong activity tapos hindi siya kompleto, i-assume po natin na letter D ang sagot or none of the above kasi what I need from the question is all of the answers are bundled together, hindi po hiwa-hiwalay. Tapos, what are internet threats? Basically, internet threats are applications or downloadable executable files na ang ginagawa, either i-disrupt yung connection mo or kukuha ng account ng profile mo or ng information sa iyo o kaya pababagalin nila yung unit na ginagamit mo ngayon. So examples that we have are malware or malicious software, phishing. So meron tayong dalawang phishing dito. Una po yung phishing na nahingi lang ng normal na information sa inyo, depende sa inyo kung ibibigay nyo. Yung pangalawa naman po ay spear phishing, meaning ito po yung mga elaborate or websites na kagaya na po nung mga legitimate websites. Pero if you will notice, yung kanyang URL or yung kanyang address ay iba dun sa original. Tas once na nag-login kayo, kukunin yung inyong information. Tapos MITM or man in the middle, ang nangyayari po usually dito sa man in the middle ay merong parang sender recipient tas kayo yung nasa gitna. So ang best example nito yung yung halimbawa merong public wifi tas naki-login ka. Tapos i-login mo, pag login mo doon, walang password. So kung sino man po yung admin noon, allowed sila na i-check yung kung sino man yung mga naka-access sa kanila. Tapos kung meron silang advanced software, they can also do remote server or the remote viewing dun sa ginagawa nyo. Tapos Trojan horse or Trojans. So ang concept nito guys, nag-download ako ng video or ng movie. Tapos pagka-download niya, ang lumabas sa akin, naka.exe file siya, meaning executable file. Mag-i-install. So mali yung dinownload mo dun sa dun sa dapat na inyong file na dinownload. Mali yung description or mali yung file na na-download ninyo. Tapos ransomware po, ang ginagawa ng ransomware, i-hide lahat ng files mo, tapos ang gusto bayaran mo si gantong individual using cryptocurrency or using wire transfer para maibalik yung mga files ninyo. Tapos DDoS or denial of service. So ang gagawin niya, ang mangyayari sa DDoS kasi, i-assume nung inyong server na maraming nagvi-visit nung site kaya siya magka-crash. Tapos for you to be able to do anything about this, kailangan mong i-reset siya.
Kaso kung hindi ka nga marunong mag-reset, matagal na nagda-down yung ano ninyo, yung inyong system. Tapos tatanggalin nyo pa yung script dun sa, kung ito kasi inilagay dun sa ano, kung wala kayong encryption dun sa inyong ginawang website, chances are, the moment na i-reset mo siya, paulit-ulit lang din siya ulit. Tapos, next natin ay attacks on IoT devices or Internet of Things devices. So, usually, ito yung may mga connectivity na mga, na mga gamit. So, possible din po siya na ma-infect or at least ma-disrupt yung kanyang internet connection. Tapos, data breach. So, ito ang pinaka-common ngayon at saka ito ang pinaka-disruptive ngayon. Bakit? Kasi, halimbawa, ako ay bumibili lagi ng game sa Steam. Tapos si Steam ni-record ang aking credit card information. May nag-leak, may nakakuha. So possible po silang mag-order on my behalf at the same time possible din na kumuha sila ng pera dun sa account o sa credit card, which is why this is very dangerous and this is very disruptive right now kasi I am obligated to change my credit card number, tapos ilang linggo yan bago dumating, minsan inaabot pa ng buwan. So kung kailangan ko na, hindi ko siya magagamit agad. Tapos malware on mobile apps. Usually this malware on mobile apps is just spyware. At ang ginagawa niya lang, either i-monitor niya yung pinupuntahan mo o kaya pababagalin niya yung yung iyong connection. Tapos what is netiquette? So best way to explain netiquette ay ano ang dapat or ano ang proper na inyong behavior kapag kayo ay nasa mga public pages ng mga social media sites. Kunwari, may binivisit kayong website, tapos ang nangyari, tawag dito, meron kayong need na sa kanya, need na topic, tapos naki-comment kayo. Ang ending lang natin dito, please be at least respectful dun sa nag-post or dun sa page, na hindi tayo aabot sa point na ibaban na kayo ng page o kayo ng group, ikiki kayo kasi yung inyong way or demeanor na makikipag-usap ay iba. So these are example for good netiquette. So note na ito baka po lumabas ito sa inyong exercise or activity. So hindi ko na siya i-discuss isa-isa, pero please take note of this. And this part of the video, please take note and at least either jot down notes o kaya i-check din niyo ang module kapag kayo magsasagot na. Okay? And then this is 6 to 10. Ayan din po. Okay, so this concludes our lecture 2 sa ating midterm series ng ating mga video lecture. So I hope to see you again dun sa next lecture, and sana po wag po kayong magsawang manood muna bago magsagot, kasi baka mamaya ang ginagawa nung iba, hindi na po nanonood, diretso sagot. Tapos pag mababa ang score, tsaka nakikipaglaban ha. So lahat naman po ng ating ibinigay na activity ay naandito at tsaka naandun sa module. So see you again next meeting guys, and dun sa next lecture. I hope to see you again. Thank you guys. Bye bye po.